Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Mashallah tabarakallah. Ngayon po ay ating i-demonstrate ang patungkol sa paggawa ng dates syrup. So very interesting. Ano po? Mula sa prutas na datiles o dates, gagawin natin tong dates syrup. At ayon to sa mga eksperto, sa mga nutritionist, para ito ay manatili na magagamit natin sa original nitong tinatawag na consistency ng kahit na ilang buwan. So, susunod tayo sa mga pamamaraan. So, ayon po to sa eksperto. So, meron tayong procedure na susundan. So, basahin po natin. So, Bismillah, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin at pinakamawain. So, ang pagbabanggit ng Bismillah ay dapat ito ay nagmumula sa ating puso dahil ito ay nangangahulugan ng sa ngalan ng Allah. Kumbaga, ino-offer natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, unang-una na procedure ay ibabad ng datiles, no, yung prutas, na sa mainit na tubig ng mula sa 10 minuto hanggang 15 minutes para lumambot, ano? So, then yung pangalawang procedure, ibi-blender po ito at ilalagay ang datiles plus yung tubig na mainit. So, ibi-blend hanggang sa ito ay smooth. So, kailangan po, of course, pagka gagamitan na natin ng blender, of course, kailangan palamigin po ito ng bahagya. So, then, pagka ilalagay natin ito sa kawali. Pag nasa medium heat na, hahaluin ng, of course, i-mix natin, no? Ihahalo ng mga mula sa 5 minuto hanggang sa 10 minuto. So, ang pagpapakulo po nito ay of course ito ay nasa limitadong temperatura lamang para hindi ito pumait kapag sumobrang kulo. So papalamigin ng konti, so huwag sobrang init bago lagyan ng kalamansi. So may sikreto po ang kalamansi dito, no? Or pwedeng gamitan ng lemon. So anong silbi ng lemon at kalamansi? So ito po yung magpapahaba ng consistency ng tinatawag na datiles. Ibig sabihin hindi ito masisira agad kahit na 2 buwan hanggang 3 buwan kapag nilalagyan natin ng kalamansi o lemon. So ito po yung sikreto, no? So i-hide na po natin to. Of course, mas maganda na sa Islam naman kasi wala naman talaga itinatago mo, i-share talaga, no? Kumbaga transparency. Ayan. So at ang pamamaraan ay sasalain siya para yung tinatawag na pinaka syrup niya ay makuha. Ano po? Sa pamagitan ng pagsala. So, meron tayong gagamitin na pansala mamaya. So, at ito ilalagay sa tinatawag na airtight na mas mainam na glass jar siya, no? Sabihin sa pamagitan ng glass. So, ito yung pinaka the best na paglalagyan ng tinatawag na date syrup, no? Of course, kailangan may takip siya na mabuti. Ayan. So, airtight na tinatawag. Ayan. So ngayon, ang storage po nito ay sa mga eksperto, paglalagay sa ref is nasa pagitan ng 2 to 4 degrees Celsius, no? So yun po yung kailangan na nakaset ang ating refrigerator. Kung ito naman ay sa freezer, mula 6 to 12 na maaari itong gamitin, ano? Sabihin kapag pinreezer nyo, o sabihin pagka 12 months is 1 year siyang mananatili, no? Sabihin, hindi masisira kapag ito ay naka-freeze. So, sa pamagitan ng mayroon tong kalamansi, ayan, or lemon. So ngayon, demonstration na tayo ngayon. Actually, napakuluan ko na kasi yung tinatawag na datiles na to. Nandito siya, nakakabit na. Ang procedure na lang natin is yung pagsala. So, okay, tunghayan po natin. So, inshallah, makapagbigay tayo ng konting kaalaman sa inyo. So, ito na po yung pinaka-datiles, ano po, na ginawa nating, inanuhan na natin ng mainit na tubig. Of course, malamig na siya. Ngayon, sa procedure na tayo ng pagsala. Ayan, so sinasala po natin siya. Then, of course, kailangan is gamitan natin siya ng malinis na kutsara. So lahat of course dapat malinis, ano po, kumbaga talagang hygienic talaga. Of course dahil ito ay pagkain, ano po. Ayan. So, mashallah tabarakallah. So, ang kukunin lang po natin siya kanya ay ang pinaka-syrup. So, bagamat yung pinaka-fiber po nito, actually hindi ko siya itatapon yung fiber dahil of course ito ay may silbi rin, ano? May benefit din yung fiber. Pero just in
for the purpose na ang kailangan lang natin sa kanya muna na mai-preserve yung pinaka syrup. So, i-separate natin yung pinaka-sapal niya. Ayan. So, marami siyang sapal actually. Ayan. So actually, ito na yung pinaka-kalamansi. So, nag-squeeze na ako. Nakalagay na dito yung kalamansi na ating ihahalo sa date syrup. Para yun na nga yung pinaka-sikreto. So, maaring lemon or kalamansi, no? Of course, fresh. Ayan. Mashallah tabarakallah. Ayan. So, actually, tayo gumagawa nito dahil ito yung gagamitin nating sweetener o pantamis sa ating produktong or tinatawag na H2NE. Ayan. So, ibig sabihin lang kasi ng H2, ito halo-halo. Then, NE is Nutri-Special. Ayan. So, meron tayong produktong halo-halo. Ayan. Which is, of course, yung ating gagamitin doon ay very nutritious. Ano po? Ayan. At saka all natural talaga. Kaya hindi na tayo gagamit ng asukal no? Kasi ito yung magiging pang-sweetener na natin.